yung bagong kumakalat na balita ngayon? Ika-4 na daw yung natagpo ang bangkaya sa kabilang barangay. Nako, wala na naman daw mga laman loob. Wakwak daw ang tiyan. Diyos ko, nakakatakot. Carol, lumayo ka dito. Papatayin ka ng mga aswang na to. Siraulo ka, nilalang ka. Layaw mo si Carol. Mga mamamatay tao kayo. Itong sa'yo. Umalis ka. No? Ano mga pinagsasasabi nyo? Hindi aswang ang anak ko! Magandang gabi, Miss Franz. Ako nga po pala si Carol. 46 years old na po ako ngayon. Pero 2 dekada na rin ang lumipas mula nang mangyari ang kwento ko pong ito. Minsan po talaga ang kapalaran ay dinadala tayo sa mga lugar, sitwasyon at trabahong hindi natin inaakala. Pero bilang isang inang nagdadalang tao noon, aaminin ko pong pakiramdam kong wala na akong choice. Kailangan ko po kasing mabuhay. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa magiging anak ko. Bago natin simulan ng kwento ni Carol, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell bilang suporta sa ating channel. Ngayon, handa ka na bang makinig? Nay, may kasalanan po ako sa inyo. Patawarin niyo po sana ako kung bumalik ako dito ng buntis po. Alam ko pong pinangakuan ko kayo ng magandang buhay, pero ganito pa po ang nangyari. Nay, mapatawad niyo po sana ako. Ay naku po anak, halika nga rito. Huwag ka nang umiyak, naiintindihan kita. Malalagpasan din natin ito. Tama ang naging desisyon mong umuwi rito. Mas mabuti na ito, kaysa naman mag-isa mong haharapin ang lahat ng yan sa Maynila. Oo nga po, Nay. Salamat po at natanggap niyo pa rin ako. Si Raulo po kasi talaga yun si Dan eh. Nung nalaman po buntis ako, bigla na lang siyang nawala. Hindi na po nagparamdam sa akin. Ang dami-dami po niyang pinangako. Tapos, iiwan lang pala ako. Hindi ko alam kung paano ako makakaahon. Pero hindi pwedeng tumigil ang mundo ko. Dahil hindi na lang sarili ko ang pinapasan ko ngayon. 2 na kami ng anak ko, nahaharap sa realidad ng buhay. Anak, gising ka na ba? Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero mukhang kailangan nating maghanap ng pagkakakitaan. Mahirap ang buhay dito sa probinsya. At kailangan natin paghandaan ang panganganak mo. Opo, Nay. Ngayong araw po, susubukan ko maghanap ng trabaho dun sa bayan. Sana po, kahit may isa man lang na parlor o salon na naghahanap ng aplikante. Oo nga anak, sana nga'y makahanap ka. Habang naghihintay tayo, hayaan mo. Itutuloy ko pa rin ang pagtitinda ng gulay. Para kahit papaano naman ay may pandagdag tayo sa araw-araw. Ay, wag na ho, Nay. Hindi na po kayo bumabata. Baka ano pa pong mangyari sa inyo. Ako na pong bahala sa lahat. Pipilitin ko pong makahanap agad ako ng trabaho. Para at least po, meron tayong panggasto sa araw-araw. Nang umaga rin yun, naglakad ako papunta ng bayan. Naghanap ako ng parlor na pwede kong pasukan. Yun kasi ang naging trabaho ko noon sa Maynila. Marunong akong mag-makeup, maggupit, mag-manicure at mag-pedicure. Pero alam kong mahihirapan akong makahanap ng ganong trabaho rito. Hindi kasi uso ang parlor o pagupitan dito sa probinsya. Meron man, kaya lang baka nasa kabilang barangay pa. Kaya mahirap kung araw-araw akong babiyahe pauwi. Habang naglalakad, napansin ko ang isang lumang karatula na nakaipit sa gate ng isang puninarya. Ang nakalagay, Beautician for Hire. Natigilan ako at napatanong sa sarili, puninarya? Pero kailangan ko ng trabaho. Kaya naman kumatok ako at nagtanong,
kung bakante pa ang nasabing posisyon. Pagkatapos kong kumatok, nagulat ako na may lumabas na babae. Nakaitim siya, maayos ang bihis, pero matalim ang mga mata niya. Parang hindi pa ako nagsasalita. Alam na niya kung anong klaseng tao ako. Sino yan? Bakit? Anong kailangan mo? Magandang araw po. Nakita ko po kasi yung karatula dito sa may gate po ninyo. Beautician for hire po. Tatanong ko lang po sana kung bakante pa po ba to? Oo, bakante pa yan. Buntis ka? Opo. Pero kaya ko pong magtrabaho, wag po kayo mag-alala. Beautician din po kasi ako dati sa Maynila. Marunong po akong mag-makeup, maggupit, saka mag-manicure at pedicure. Ganun ba? Pero, ilang taon ka na ba? 24 pa lang po ako. Pero wag po kayo mag-alala. Marami po akong kayang gawin, saka masipag po ako. Lahat naman ng aplikante, yan ang sinasabi sa simula. Pero, may karanasan ka na ba sa pag-aayos ng bangkay? Sa totoo po, wala pa po eh. Pero, willing naman po akong matuto. Alam ko po, hindi normal tong trabahong ito. Pero, kailangan ko po kasi ng pagkakakitaan eh. Kaya willing po ako lahat matutunan. Pero kakaiba to, Iha. Kaya mo bang humawak ng patay? Ay, opo. Kaya ko po. Hindi po ako mapili. Basta po, kahit anong trabaho tatanggapin ko po, ma'am. Kaya please po, tanggapin niyo na po sana ako. Sige. Halika. Pumasok ka. Pumasok na ako sa loob. Malamig ang hangin at sobrang tahimik. Amoy kandila at amoy formalin. Narinig ko rin na may mga naglalakad pa mula sa loob ng bahay. O sige, kung sakaling tatanggapin kita, may mga patakaran kami rito ha. Unang-una, bawal kang pumasok sa prep room kapag may mga bagong dating na bangkay. Kapag naman sarado tong kortina na to, huwag mong lalapitan, ha? At sa gabi, kung may mga marinig kang kakaiba, matulog ka na lang, huwag mo nang pansinin. Maliwanag ba? Opo ma'am, maliwanag po, naiintindihan ko po. Nga pala, may tirahan ka ba? Dun po ako nakatira ngayon sa nanay ko. Pero kung kailangan pong tumira dito, ayos lang po sa akin. Sige, tanggap ka na. Kailan ka ba makakapagsimula? Ay, kahit po bukas agad. Kukuha lang ho ako ng mga gamit sa bahay. Masaya ako kasi sa wakas, may trabaho na ako. At least, hindi ko na kailangang problemahin ang mga pagkain namin ni inay, pati ang mga gastusin sa araw-araw. Nagulat lang ako nang may biglang lumabas pang iba sa loob ng bahay. Mukhang pamilya sila. Family business pala ang puninaryang ito. Oh, aplikante ka ba, Iha? Opo. Nag-a-apply po sana ako bilang beautician. Aba, buti naman. Ako nga pala si Ruben, asawa ni Mila. Ayos at nakapasa ka pala agad. Pihikan kasi ang asawa ko pagdating sa mga aplikante. Hindi basta-basta tumatanggap ng hindi niya gusto. Basta kung may kailangan ka, huwag ka mahiyang magsabi sa akin ha. Ganun po ba? Naku, maraming salamat po. Kailangan ko po kasi talaga tong trabahong to eh. Uy, bago ka. Dito ka na magtatrabaho? Kaya mo ba mag-makeup ng mga patay? Dapat matapang ka. Ako nga pala si Mark. Ako ang pinaka-cool at pogi na anak dito. Abay syempre, ikaw lang naman ang lalaki naming anak. Loko ka talagang bata ka. Pinagtitripan mo agad tong si Carol. Opo. Kaya ko naman po, huwag po kayo mag-alala. Sa Maynila po, nagmi-makeup ako dati sa mga parlor. Pero kung sakali po, first time ko pong mag-aayos ng patay eh. Pero matapang po ako. Kaya ko po itong trabahong to. Ayun. Yun ang gusto ko, matapang. Sa multo, aswang. Takot ka din ba? Mukhang palabiro nga kayo, sir. Uso pa po ba yun? Sa multo, baka pwede pa. Pero aswang? Matagal na pong walang ganun dito, di ba? Hindi ka nakakasigurado, miss. Ako nga pala si Linda. Panganay ako dito sa pamilya. Ako ang bahala sa mga viewing at schedule ng burol. Bukas, tuturuan ka ni Mark kung saan ang mga gamit.
Ganun po ba? Sige po, maraming salamat, Ma'am Linda. Excited na po ako. At Carol, tip ko lang sa'yo. Kung gusto mo talagang tumagal dito, huwag ka masyadong matanong o mapagmatsyag. Normal lang kami rito. Wala kang dapat ikabahala. Nakakatuwa si Mark sa mga biro niya. Mukha namang mababait ang pamilya ng may-ari ng pulinarya. Pero nagtaka ko sa tono ni Linda. Parang may babala. Ramdam ko ang malamig na hangin sa batok ko habang nagsasalita siya. Pinilit ko na lang gumiti. Pero sa totoo lang, kahit mabait sila sa panlabas, parang may bumabagabag sa loob ng bahay na to. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon kong ito. Pero wala na akong oras para mamili. Ang mahalaga lang, may kikitain ako para sa magiging anak ko. Kinagabihan, bumalik ako sa bahay, dala ang balita at pag-asa kay inay. Nakangiti siya nang marinig niyang natanggap na ako sa trabaho. Pero hindi ko rin maitago ang kaba. Ibang-iba ang pakiramdam ko sa loob ng puninaryang yon. Malamig, tahimik, at parang may mga matang laging nakatitig sa akin. Pero anak, ayos lang ba talaga na sa puninarya ka magtrabaho? Hindi ba nakakatakot o nakakakilabot? Medyo lang po, Nay. Pero mababait naman po sila. Saka may mga patakaran lang po na medyo parang kakaiba. Ano? Ano namang mga klaseng patakaran yon? Kapag daw may bagong dating na bangkay, bawal daw akong pumasok sa loob ng prep room. Kapag naman daw sarado ang kurtina, bawal na bawal ko daw pong lapitan. Tapos, kung may marinig daw akong kakaiba paggabi, dapat daw matulog na lang daw ako at wag ko nang pansinin. Hindi ko nga maintindihan, Nay, kung bakit ganun eh. Anak, hindi ba parang kakaiba naman ang mga patakaran nila? Wala bang itinatago ang mga may-ari ng kulinaryang yan? Oo nga po, Nay eh. Kahit po ako parang nagtataka. Pero kailangan ko pong tiisin. Para po sa magiging baby ko at para sa atin po, Nay. Nagsimula pa rin ako sa unang araw ko sa trabaho. Kahit na may daladala akong kaba sa dibdib. Sa klase ng trabaho na papasukan ko. Ay, Sir Mark. Good morning po. Nandito na po ako. Oh, ayan. Nandito na si bagong recruit. Tara, tour kita sa paligid. Sige po. Salamat po. Bale, ito nga pala yung prep room namin. Dito nililinis, inaayos at nilalagyan ng makeup ang mga bangkay. Pero sabi ni Mama, bawal ka daw dito pag may bagong dating. Oo nga po eh. Yun nga po yung sinabi ni Ma'am Mila. Yun po ang kabilin-bilinan niya. Bakit po kaya? Nako, ewan ko din. Basta sundin mo na lang para wala nang gulo. Habang nag-iikot kami ni Mark, may naramdaman akong kakaibang hangin na parang dumaan sa batok ko. Paglingon ko sa bintana, parang may anino akong nakita. Pero pagtingin ko ulit, wala naman na. Mark, may nakatira pa bang iba rito maliban sa inyo? Parang may anino kasi akong nakita doon sa may bintana kanina. Wala. Baka imagination mo lang yan. Sanayan lang yan dito. Oo nga eh. Baka nga. Sana nga imagination ko lang. Oh, Carol, nandito ka na pala. Nga pala, ito ang schedule mo para bukas. May 3 viewing tayo sa gabi. May makeup ka na rin ng isa sa umaga. Ganun po ba? O sige, maghahanda na po ako at magre-ready para bukas. At isa pa, Carol. Huwag kang lalapit dun sa bodega sa likod, ha? Walang kinalaman yun sa trabaho mo. Opo, Ma'am Linda. Naiintindihan ko po. 3 bagay ang hindi pwedeng lapitan sa lugar na to. Ang prep room kapag daw may bagong bangkay. Ang kurtina naman kapag nakasara. At ang bodega na nasa likod ng bahay. Lahat ito, tila may mga itinatagong hindi dapat mabuksan. Sa totoo lang, natatakot ako. Pero iniisip ko na lang, mas mahirap kung mawawalan ako ng trabaho.
Unang araw ko ngayon sa aktwal na gawain. Sabi ni Ma'am Linda, may isa akong bangkay na kailangang ayusan ng muka bago ang viewing mamayang hapon. Kahit nanginginig pa ang kamay ko, pinilit kong maging kalmado. O ayan, Carol. Siya na yung una mong kliyente. Kaya mo na yan, ha? Ako nang bahala sa ilaw at ikaw naman ang bahala sa makeup, okay? Sa umpisa, para may kakaiba ka mararamdaman, pero mawawala din yan. Ah, ganun ba? O sige, susubukan ko. Salamat nga pala Mark ha, sa pagtuturo mo sa akin. Tahimik si Mark habang pinagmamasdan lang ako. Dahan-dahan kong tinanggal ang puting tela sa mukha ng patay. Babae siya. Mukhang nasa bandang 40s ang edad. Maputla, pero mapapakas pa rin sa mukha niya. Ang ganda. Nagsimula na ako maglagay ng base makeup. Mark? Bakit ganito? Maputla na siya pero yung skin texture niya parang okay pa. Kailan ba siya namatay? Ibang klaseng embalming ma yung ginawa sa kanya? Hindi ako sigurado eh. Si Papa nag-embalsama niyang kagabi. Ang sabi lang naman ni Mama, i-makeup mo ng disente. Ah, ganun ba? Pero Mark, teka lang. Bakit ganito? Para namang napaka-gaan ng katawan niya. Parang halos wala na siyang laman ah. Ha? At paano mo naman nasabi? Kasi kanina, habang inaayusan ko siya, parang walang laman yung tiyan niya. Flat na flat. As in parang wala man lang akong masalat. Normal ba yun? Baka in-autopsy o talagang sadyang magaan lang siya. Ah, ganun ba yun? Pero, may record ba siya? Wala kasi akong nakita kanina dun sa folder eh. Wala ring death certificate. Hindi ko alam. Baka hindi pa na ikakabit. Si Linda may hawak ng mga yun eh. Bakit? Ano yun? Carol, may problema ba? Wala naman po, Ma'am Linda. Napansin ko lang po na parang may kulang po dito sa loob ng bangkay. Wala po kasing nakalagay dun sa death record sa folder eh. Tapos, ang gaan po ng katawan. Parang wala na po silang lamang loob. Huwag mo na lang alamin ang mga hindi mo kailangang malaman. Trabaho mo lang ayusin ang mukha nila. Walang tanong, walang usisa. Maliwanag ba? Opo, maliwanag po. Pasensya na po, ma'am. Tumalikod na si Linda at umalis. Parang walang nangyari. Pero ako, hindi ako mapakali. May kung anong hindi tama sa bangkay na yon. At nagtataka rin ako, bakit ganon ang pagtugon niya? Parang may tinatago sila. Unang gabi ko dito sa Puninaria. Dito muna ako pinatulog habang inaayos sa mga dapat kong gawin. Tahimik ang paligid, pero hindi ito yung uri ng katahimikan na nakakakalma. May kung anong bigat sa hangin, parang may nagmamasid sa bawat galaw ko. Ha? Ano yun? May naglalakad pa ba sa labas ng kwarto? Ano yun? Ba't parang may nginangat-ngat? Kumakaibang hayop yun? Dahan-dahan ako lumabas ng kwarto, papunta sa koridor kung saan ko naririnig ang tunog. Doon ko nakita. Parang nasa likod ng kortina yung tunog ah. Hindi ba yun yung prep room? Teka, biglang nawala yung tunog. Hala, ano yun? May dumaan ba? Mark? Mark, ikaw ba yan? Uy, bakit gising ka pa? Anong nangyari sa'yo? Bakit may mga dugo ang kamay mo? Saka ang damit mo? Eto ba? Nagkatay kasi kami ng baboy kanina ni Papa eh. Yung in-order namin na native. Sa likod namin kinatay. Dugo lang yan. Sorry, nakalimutan ko magpalit ah. Akala ko kasi galing ka sa prep room. Hindi. Galing ako sa kusina. Baka yung amoy ng formalin yung naamoy mo. Sige, matulog ka na ulit. Bukas, busy ka. Naiwan akong tulala sa gitna ng hallway. Yung dugo sa damit ni Mark. Hindi ako sigurado kung sa baboy ba talaga galing yun. Pero sa itsura ng mga mata niya, parang iba. Hindi lang baboy ang kinatay niya. Diyos ko, ano ba talaga itong napasukan ko?
Gabi na nung umuwi ako mula sa pulinarya. May mga sandaling napapalingon ako sa likod ng daan, pero wala naman akong nakikita. Sa bawat hakbang ko, parang may isa pang hakbang na sumasabay. Tuwing humihinto naman ako, humihinto rin siya. Ayoko nang matakot, pero... Hala, ano ba yun? May sumusunod ba sa akin? Nay! Nay, nandiyan po ba kayo? Oh anak, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka at tumatakbo ka? Kasi Nay, parang may sumusunod po sa akin kanina nung pauwi ako eh. Hindi ko lang po makita, pero ramdam ko po may sumusunod talaga. Saka sobrang lamig po ng hangin. Tapos may naririnig po ako mga yabag sa likod ko. Naku po, naku sa susunod anak, huwag ka na nga magpapagabi ng uwi. Delikado. Baka kailangan mong maglagay ng bawis dyan sa tiyan mo. Bawis, Nay? Ano po yun? Yun yung langis na may halong abo ng palaspas. Nilalagay talaga yun sa tiyan para hindi lapitan ng mga masasama ang bata sa sinapupunan. Lalo na kung may mga masama talaga sa paligid. Nay? Bakit parang may tinutukoy po kayo? May alam ba kayo? Sa totoo lang anak, matagal nang may chismis sa baryo natin na may mga aswang pa rin sa paligid. Tahimik lang, pero may ilang pamilya dito na laging nawawala ng buntis. May mga sanggol na hindi na naipanganganak. Nay? Yung pulinarya po na pinapasukan kong trabaho, baka po may kinalaman sila. Huwag ka munang magsasalita ng ganyan. Hindi mo alam kung sino ang nakakarinig. Mag-iingat ka. Pero makinig ka sa akin. Mamayang gabi, gagawan kita ng pangontra. At bukas, magpabasbas ka sa simbahan. Habang nakahiga ako sa banig, iniisip ko ang nangyari. Ang mga patay sa pulinarya na parang may kulang. Ang mga tunog sa gabi. At ngayon, may sumusunod na rin sa akin sa dilim. Sa Maynila kasi, tinatawanan lang yan. Parang gawa-gawa lang para manakot. Pero dito sa Antique, iba. Buhay na buhay pa rin ang paniniwala. At sa dami ng nasaksihan ko, hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang dapat kong katakutan. Kinabukasan, pinapunta ako ni Linda sa likod ng pulinarya para maglinis. May mga lumang gamit, mga kahon, at isang luma na parang gumaganang freezer na kulay puti. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin para sumilip sa loob. Ha? Ano to? Ano tong mga laman ng ref? Akala ko, karni lang. Pero ang mga nakita ko, parang mga laman loob. At hindi ito mukhang galing sa hayop. May mga tila, atay, bituka, at isang bagay na parang puso ng isang tao. Carol? Anong ginagawa mo dyan? Ate Linda, pasensya na po kayo. Akala ko po kasi pati yung freezer kailangan ko pong linisin. Kaya binuksan ko po. Ano po ba tong mga laman na to? Huwag mo basta binubuksan yung freezer na yan. Laman lang ng baboy yan. Kumatay kasi sila Mark kagabi. Baka may natira ron. Ano bang usapan natin? Di ba hindi ka pwedeng makialam ng mga bagay dito? Ito lang ang sinabi kong linisin mo, oh. Pasensya na po ate. Hindi na po ako makikialam sa susunod. Naintindihan ko po. Pag-alis ni Linda, hindi ko maiwasang muling isipin ang nakita ko. Bakit ganun siya kasungit? At kung talagang laman lang yun ng baboy, bakit parang galit na galit naman siya nung binuksan ko? At higit sa lahat, bakit ganun kadami? Oh, Carol, nasilip mo na ba yung sikreto namin, chiller? Huwag masyadong isipin yan ha. Kumatay kasi kami ng baboy kagabi. May handaan sa kabilang barangay. Dyan na muna namin nilagay yung ibang parte. Ganun ba? Akala ko kasi... ewan, ang dami lang kasi siguro masyado. Baka naman natakot ka. Sabi ko sa'yo, huwag ka masyadong curious dito eh.
Baka mamaya, ikaw na mapunta sa freezer niyan. Sige ka. Hindi naman, grabe ka naman, Mark. Tumawa na lang din ako sa biro niya. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko, hindi ako natawa. May kung anong hindi tama sa nangyayari rito. At habang tumatagal, pakiramdam ko, ako na lang ang hindi pa nakakaalam ng totoong ginagawa nila sa kulinaryang to. Gabi na nang makauwi ako, pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung laman ng freezer. At lalo akong kinilabutan sa reaksyon ni Linda. Parang may tinatago talaga sila. Hindi ko alam kung paranoid lang ako, pero kailangan ko may mapagtanungan. Kaya kinausap ko si Inay. Nay? May tatanong lang po sana ako sa inyo. Oh, anong meron anak? May problema ba? Naaalala niyo po dati, nung nabanggit ko po sa inyo yung mga patakaran sa puninarya pinagtatrabahuhan ko. May nakita po kasi akong freezer kanina. Parang may mga lamang loob po. At di ko po sigurado eh. Pero parang hindi po galing sa baboy. Pero sabi po ng mga amo ko doon, galing lang daw po yun sa pinagkatayan nila. Anak, may mga lumang kwento talaga sa baryo natin tungkol sa mga lamay noon. Na may mga bangkay na nawawala ang ibang bahagi ng katawan bago ito ilibing. At kung hindi ako nagkakamali, diyan sa puninaryang yan nanggagaling ang mga patay na yon. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Paano pong nagiging kulang ang mga laman loob? Hindi yun masyadong pinag-uusapan ngayon. Pero noon, may mga bali-balita na ang ibang bangkay wala na raw atay o puso. Ang sabi nga ng mga matatanda noon, kinukuha raw ito para sa mga albularyo o sa mga hindi tao. Ano po? Ano pong ibig sabihin yung hindi mga tao? Ano po sila kung hindi sila tao? May mga hinala noon na may ilang pamilya sa paligid na hindi basta tao. Pero pinutol na yon ng kasaysayan. Walang gustong magsalita. Natigil yung kwento. O baka tinakpan lang talaga. Nay, kilala niyo po ba yung pamilya ni na Doña Mila? Matagal na silang nandyan. Tahimik lang ang pamilyang yon. Pero hindi ko rin masyadong kilala. May mga chismis pero di natin alam kung totoo. Parang lalo kong kinilabutan sa mga sinabi ni Inay. Hindi ko alam kung chismis lang ba yon o paalala. Pero unti-unting nabubuo sa isip ko ang mga tanong at ang kaba na baka hindi lang ordinaryong puninarya ang pinagtatrabahuhan ko. Mula na makausap ko si Inay, mas naging mapanuri na ako sa puninarya. Mas pinapansin ko ang bawat kilos, bawat tunog at bawat tingin. Pero habang mas lumalalim ang kutob ko, may isang lalaking unting-unting lumalapit naman sa akin. Si Mark. Uy, Carol, break ka muna. Ito merienda saka soft drinks. Binalhan kita. Alam kong pagod ka na eh. Ay, salamat Mark. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Pero, saktong-sakto to Ang init pa naman ngayon. Ano ka ba? Wala yun. Kamusta ka naman dito? Ayos lang ba? Kaya mo ba ang mga trabaho? Nasasanay ka na bang makakita at mag-makeup ng patay araw-araw? Oo naman. Okay lang naman ako dito. Kayang-kaya naman. Kaya lang. Anong kaya lang? Bakit? May problema ba? Nabibigatan ka ba sa trabaho dito? Sabihan mo lang ako. Kasi kailangan mo din mag-ingat. Lalo na sa lagay mo, buntis ka pa naman. Mark? Pwede ba kitang tanungin? Sige. Ano yun? Napag-isipan ko lang kasi. Okay naman yung trabaho dito. Hindi naman ako kinikilabutan sa tuwing nagme-makeup ako ng patay. Kaya lang kasi, parang naiisipan kong lumipat na lang talaga sa parlor. Yung talagang nakasanayan kong trabaho sa Maynila. Carol, buntis ka. At alam mo kung gaano kahirap maghanap ng ligtas at matinong trabaho. Lalo na sa lagay mo. Paano kung mapunta ka sa mas mapanganib?
Paano kung may mangyari sa'yo o sa bata? Kaya nga ako nag-iisip eh. Parang may hindi kasi tama dito, Mark. May mga bagay na hindi ko maintindihan. At minsan, parang mas delikado pa dito eh. Alam ko naman yun. Hindi lahat ng tanong mo masasagot ko ngayon. Pero isang bagay lang sigurado ako. Mas ligtas ka dito. Kaysa kung saan-saan ka mapunta. Hindi ka lang basta empleyado sa mata ko. Babae ka nagdadala ng buhay. At ayoko may mangyaring masama sa'yo. At pati na rin dyan sa bata na dinadala mo. Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung sincere lang ba o concerned siya. O may mas malalim na siyang hindi sinasabi sa akin. Pero nararamdaman ko, totoo ang takot niya para sa akin. Kinaumagahan, nagising ako ng maaga para maghanda na sana sa pagpasok ko. Nang biglang, naamoy ko ang amoy kape at pritong tuyo sa labas. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina. Pero paglapit ko, agad kong narinig ang usapan ni inay at ng aming kapitbahay. Ay nako, Mare. Narinig mo ba yung bagong kumakalat na balita ngayon? Ika-4 na daw yung natagpuang bangkaya sa kabilang barangay. Nako, wala na naman daw mga laman loob. Wakwak daw ang tiyan. Diyos ko, nakakatakot. Parang binutas lang daw ang tiyan tapos tinanggal ang mga loob. Nay? Anong bangkay po ang pinag-uusapan niyo? Ay, naku anak. Nagulat naman ako sa'yo. Ay, may kinukwento lang itong tita Nelia mo. May mga balita raw na may mga kabataang nawawala. Tapos, natatagpuan na lang na patay na. At ang malala, wala na raw laman loob ang mga katawan ng mga bangkay na nakikita. Ay, oo. Totoo yun, Carol. Kaya ikaw din, ha? Mag-ingat ka talaga. Baka may mga masamang loob dyan na gumagala sa gabi. Lalo na't buntis ka pa, naku po. Kung totoo may mga aswang na naman dito sa atin. Mabango ang mga buntis sa mga aswang. Delikado ka. Oo anak, tama ang tita Nelia mo. Seryosong bagay ito anak ha. Huwag mong isawalang bahala ito. Lalo na't sinasabi mo na minsan, may naririnig kang nasunod sa'yo sa gabi tuwing pauwi ka. Kaya huwag kang masyadong magpapagabi sa puninarya. At kung may kakaibang nararamdaman ka ulit, sabihan mo agad ako ha. Hindi ko na gustong baliwalain tong mga kwentong ito. Nay, sa tingin niyo po, may kinalaman po kaya dito yung pinapasukan ko? Hindi ko alam anak, kaya nga mas maganda kung mag-iingat ka. Pero kung may nararamdaman kang kakaiba, huwag mong tiisin ha. Naku po, napakahirap na. Sa panahon ngayon, kahit sinong tao, kayang gumawa ng masama. Kaya magdoble ingat ka anak. Nag-aalala ako sa'yo. Napatingin ako sa labas ng bintana habang iniisip ang mga sinabi nila. 4 na bangkay, mga walang laman loob, at lahat ng naririnig ko tungkol sa mga aswang noon, bakit parang may bumabalik ngayon? Hindi na ito isang simpleng kutob lang. Pakiramdam ko, habang tumatagal ako sa puninarya, mas lumalapit ako sa isang lihim na hindi ko pa kayang tanggapin. Simple lang naman na naging buong araw ko ngayon sa trabaho. 3 patay ang naayusan ko. Kaya naman gabi na nang makauwi ako mula sa puninarya. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa dati. Kahit kuliglig, wala. Kaya pakiramdam ko, anytime may pwedeng sumulpot sa likod ko at sunggaban ako. May narinig akong mga yabag. May sumusunod sa akin. Sigurado ako. Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Habang ang isang kamay ko naman ay may hawak na maliit na panaksak na laging nasa bulsa ko. Sino yan? Huwag kang lalapit. May panaksak ako. Lalaban talaga ako sa'yo. At doon ko siya nakita. Isang nilalang. Baluktot ang likod. Matutulis ang kuko. At mapula ang mga mata. Mukha siyang tao. Pero hindi tao. Mabibilis ang galaw. Parang hayop na gutom. Tulungan niyo ako! May aswang! Lumayo ka sa kanya! Napapikit ako sa sobrang takot. Hawak-hawak ko ang tiyan ko. Pilit kong tinatago ang anak ko sa sinapupunan ko. Pero pagdilat ko,
Nakita ko si Mark. Pero hindi na siya si Mark na kilala ko. Lumaki ang mga katawan niya. Tumalim ang mga kuko at nanlilisik ang mga mata. Mark? Ikaw ba yan? Pero bakit ka nandito? Carol, lumayo ka dito. Papatayin ka ng mga aswang na to. Siraulo ka, nilalang ka. Layaw mo si Carol. Mga mamamatay tao kayo. Itong sayo. Umalis ka. Mark, anong nangyari? Anong klaseng nilalang yan? At ikaw, anong klaseng nilalang ka? Carol, pasensya na. Hindi ko na to kayang itago. Totoo ang mga inaala mo. Hindi ako tulad ng ibang tao. Pero simula nang dumating ka sa amin, alam kong hindi ka ligtas sa mga nilalang na to. Kaya lagi kitang sinusundan para lang masigurado na ligtas kang makakauwi sa inyo. Ha? Pero bakit mo ako nililigtas? At ano ka ba, Mark? Aswang ka rin ba? Hindi ako pumapatay ng tao, Carol. Hindi lahat ng nilalang na kagaya ko ay masama. At kahit sino pa ako, pinili kong iligtas ka dahil mahalaga ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mas dapat kong katakutan. Ang nilalang ba na sumugod sa akin kanina? O ang katotohanang iniligtas din ako ng isang nilalang, ng isang aswang na nagkunwaring tao lang. Isang nilalang na tumibok para sa akin ng puso. Pero anong klaseng puso ba ang meron siya? Kinabukasan, buo na ang desisyon ko. Hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. Pagkatapos ng lahat ng nakita ko, at pagkatapos ng gabing yon nakasama si Mark, alam kong delikado ako rito. Kaya nag-impake na ako ng tahimik. Bahala ko na sanang umalis. Carol, saan ka pupunta? Ate Linda, may bibilihin lang po sana ako sa bayan. May bibilhin ka lang? Pero bakit may dala kang bag? Hindi ka na babalik, no? Hindi naman po sa ganon, ate. May kailangan lang po kasi akong ayusin eh. Saka parang gusto ko na rin pong muna magpahinga. Hindi na po ako babalik. Hindi ka pwedeng umalis, Carol. Hindi pa ngayon. Hindi ka pa handa. Ha? Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Ayaw sana ng pa akong sumama. Pero parang nawala ang lakas ng loob ko. Parang hinihila ako papasok. Hanggang sa humarap kami sa isang silid. Yung silid na mahigpit nilang pinagbabawal sa akin noon. Ate? Ano po to? Pagpasok ko, isang malamig na kwarto ang bumungad sa akin. Amoy formalin, amoy luma, at amoy kamatayan. At sa gitna ng silid, may bangkay. Diyos ko! Ano to, ate? Ano tong pinapakita mo sa akin? At hindi lang pala basta bangkay. May 3 tao sa paligid nito. Si Doña Mila, si Mang Ruben, at si Mark. Nakaluhod sila. At isa-isa nilang kinakain ang laman loob ng bangkay. Anong ginagawa nyo? Mark? Doña Mila? Anong klaseng nilalang kayo? Carol, dapat mong malaman ng totoo. Ito ang tunay naming anyo. Isa kaming pamilya ng San Telmo. Nilalang na nabubuhay sa pagitan ng init ng apoy at laman ng tao. Hindi kami basta halimaw lang, Carol. Pumipili kami ng mga karapat-dapat, ng mga masama, ng mga walang kwentang tao. Pero sa paningin ng mundo, halimaw pa rin kami. Kaya naman, tinago namin ang lahat. At itong puninaryang to ang naging takip namin. At ikaw, Carol, isa ka na sa amin. Ano? Ano mga sinasabi nyo? Hindi yan totoo. Hindi ako isa sa inyo. At hindi ako halimaw katulad nyo. Baka nga hindi pa ngayon, Carol. Pero may anak ka na isa naming lahi. No? Ano mga pinagsasasabi nyo? Hindi aswang ang anak ko. Tumakbo ako sa labas ng silid. Habang sumisigaw at nagsusuka, hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang nakita ko o ang katotohanang wala na akong ligtas na babalikan.
Sa loob ng silid na yon, nakita ko ang tunay na anyo ng pamilyang akala ko ay tagapaglibing lang. At ang lalaking muntik ko nang mahalin, hindi na tao, hindi rin demonyo, pero halimaw na hindi ko alam kung ililigtas ako o sisira sa akin. Pagkamulat ng mata ko, hindi ko na maalala kung paano ako napunta rito. Nasa loob ako ng kwartong dati bawal kong pasukin. At sa paligid, nandun sila. Si Doña Mila, Mang Ruben, si Mark. Lahat sila tahimik, nakatingin lang sa akin. Carol, huwag ka nang magpumiglas at huwag kang matakot. Hindi ka naman namin papatayin eh. Matagal na naming hinihintay ang sandaling to. Anong hindi ako magpupumiglas? Pakawalan niyo ako! Anong balak niyo sa anak ko? Anong ibig sabihin yung kalahi niyo siya? Anong ginawa niyo sa akin? Carol, hindi ito ang gusto naming paraan para malaman mo. Pero may dahilan kung bakit ka namin tinanggap dito sa Puninaria. Matagal na kami naghahanap ng babaeng buntis na maaari magpatuloy sa lahi namin. Ano? Ako? Anong meron sa akin? At anong ginawa niyo sa akin? Hindi naman ikaw ang target, Carol. Ang laman ng sinapupunan mo ang kailangan namin. Isang bagong henerasyon. Mas malakas, mas marunong, at mas katulad namin. Mga hayop kayo! Ginamit niyo ako! Ginamit niyo ang anak ko para saan? Sa kung anong klaseng ritual o sumpayan? Mga demonyo kayong lahat! Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Gusto ko lang magtrabaho ng marangal. Pero bakit ako? Bakit ang anak ko? Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Dahil ikaw ang pinili ng kapalaran, Carol. At ang sanggol mo, siya ang susunod sa amin. At walang makakapigil doon, kahit ikaw. Akala ko, bangungot lang ang lahat. Pero habang lumalalim ang gabi, ramdam kong may nagbabago na sa loob ng katawan ko. Masakit na ang tiyan ko, mabigat at sobrang init. At ang galaw ng bata sa loob ko, hindi na siya katulad ng dati. Ano to? Hindi dapat ganito ang kilos niya. Bakit parang may pumipiglas sa loob ng tiyan ko? Carol, makinig ka sa akin. Huminahon ka, please. Mark! Ano bang ginawa mo sa akin? Anong nilagay niyo sa inumin ko na binigay mo sa akin? Bakit nagkaganito ang baby ko? Carol, patawarin mo ako. Totoo, may nilagay kami sa inumin mo, pero hindi para saktan ka. Huwag mo akong lokohin, Mark! Hindi para saktan ako. Ginawa niyo ang halimaw yung anak ko eh. Yung juice na binigay mo, akala ko concern ka lang sa akin. Pero ngayon, nararamdaman ko, hindi na ito normal. Hindi ganito ang bata sa loob ko. Anong ginawa niyo? Carol, pakinggan mo ako. Matagal na naming hinihintay ang kagaya mo. Isang ina magdadala ng bagong lahi. Ang plano, kapag ipinanganak siya, siya ang magiging pinakamalakas sa buong lahi. Wala akong alam sa mga plano na yan. At kahit anong lahi kayo, anak ko to. At hindi ako papayag na gamitin niyo siya. Alam ko. At ngayon, alam ko ring mali. Hindi ko sinasadya. Pero minahal kita, Carol. At kahit isa ko sa kanila, hindi ko kayang saktan ka. Natigilan ako. Hindi ko na alam kung alin ang mas masakit. Ang katotohanan o ang pagloko na naman sa akin ng taong akala ko'y totoo. Aaminin ko, may parte rin sa akin na nahuhulog na rin kay Mark. Pero isang bagay ang malinaw. May buhay sa loob ko na hindi ko na alam kung anak ko pa ba o panganib na. Hindi ko na alam kung ilang araw na ang lumipas simula ng revelasyon. Tahimik ang buong bahay, pati ang Puninaria. Tahimik ang paligid, pero hindi ang isip ko. Ang dami kong gustong tanungin, gustong takbuhan, pero saan at kanino ako tatakbo? Wala na akong ibang masasandalan. Wala akong kaibigan dito. Si inay lang ang tanging kamag-anak ko. At kahit siya,
Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang lahat ng to kung sasabihin ko sa kanya. At ngayon, ang tanging kasama ko lang ay ang mga nilalang na hindi ko masabing tao. Pero hindi rin sila ganap na halimaw. Paano kung isilang ko ang baby ko na hindi ko siya kagaya? Paano kung hindi ko siya matanggap? Carol, kumain ka muna. Mainit pa yung sabaw oh. Ayokong kumain. Wala akong gana. Sige na, kumain ka na please. Alam kong galit ka pa din sa akin. Pero magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo kung hindi ka kakain. Lalo ka manghihina. Kailangan mong alagaan ang sarili mo at yung baby sa loob mo. Nagtiwala ako sa'yo, Mark. Hindi ko akalaing magagawa niyo to sa akin. Lalo na ikaw. Pinagkatiwalaan kita. Pakiramdam ko, ginamit niyo lang ako eh. At totoo naman, di ba? Oo, hindi ko itatanggi yun. Pero hindi ko rin kayang itago na nagbago ako, Carol. Simula na makilala kita. Mapatawad mo man ako o hindi namin papabayaan ang anak mo. Mabubuhay siya na maayos at magiging tagapagmana pa siya ng lahi namin. Kailangan kasi namin magpatuloy. Alam kong hindi ko dapat patawarin si Mark o ang pamilya niya. Pero kung sila rin ang bahalang mag-alaga sa magiging anak ko, at least alam kong may kinabukasan siya. Hindi nga lang siya magiging normal na tao. Mark, hindi ko alam kung anong magiging ang anak ko. Hindi ko rin alam kung kaya ko siyang palakihin. Pero isang bagay ang sigurado ako. Wala siyang kasalanan sa lahat ng nangyaring to. At hindi ka namin papabayaan, Carol. Kung papayag ka, ako na magiging kasama mo sa pagpapalaki sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko. Pero sa mundong to, minsan wala naman talagang perpektong pagpipilian. Kaya pinili ko na lang na huwag siyang talikuran. Kahit pa ibang nilalang ang magiging anak ko, ina pa rin niya ako. At kahit aswang sila lang ang may kakayahang umintindi sa magiging kagaya rin nila. Hindi ko na alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa amin. Pero ngayon, pipiliin kong manatili. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal sa batang nasa loob ko. At sa lalaking unti-unti ko na rin natututunang mahalin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, isang bagay lang ang malinaw. Hindi ko sila kayang kontrolin, pero kaya kong protektahan ang anak ko. Kaya nilinaw ko ang mga kondisyon ko. Sige, papayag na ako na manatili dito sa lugar nyo. Pero kapag nanganak ako, walang lalapit sa anak ko nang hindi ko alam. Kahit sino sa inyo. Oo, sige. Malinaw yan, Carol. Sang-ayon ako. Hindi kami lalapit, lahat kami. Ikaw pa rin ang ina niya. At iyan ang hindi pwedeng baliwalain ng kahit sino sa amin. Walang lalapit kung ayaw mo. Pangako ko sa iyan. Mula noon, naging tahimik ang mga araw ko. Wala nang dagdag na kaba. Wala nang pagdududa sa mga tingin o galaw nila. At kahit may mga patuloy na nawawala sa ibang baryo, alam kong hindi sila ang dahilan. Patuloy lang ako sa trabaho. Nag-aayos ng mga patay habang binabantayan ng sanggol na daladala ko. Buwan din ang lumipas. Dumating ang araw ng panganganak ko. At sa unang dampi ng anak ko sa dibdib ko, wala akong naramdaman kundi pagmamahal. Hindi takot, hindi pandidiri, kundi pagmamahal. Para sa isang batang may dugong hindi ko lubos kilala, pero siya ang lahat sa akin. Pwede ba akong pumasok? Sige Mark, pumasok ka. Kamusta na siya? Okay lang naman. Mahimig ang tulog niya. Parang anghel, kahit hindi siya ganap na tao. Carol, anak mo pa rin siya. Yun ang totoo. Ayos lang ba kung hawakan ko siya? Kung hindi man ngayon, okay lang, pero balang araw? Oo naman. Dadating naman siguro yung panahon na yon. Pero siguro, kapag handa na ako, at sigurado akong ligtas siya. Pero sa ngayon, Mark,
Obserbahan mo na lang muna siya kung pwede. At alamin kung paano siya mamahalin. Hindi bilang bahagi ng lahi niyo, kundi bilang bata, bilang anak ko. At anak natin. Hindi ko alam kung kailan ko siya sinimulang mahalin. Pero siguro, unti-unti, sa bawat araw siguro na pinipili niya akong respetuhin at unawain. Sa totoo lang, ibang-iba si Mark sa tunay na ama ng anak ko. Ni minsan, hindi ko naranasan ang ganitong pag-aalaga at pagmamahal kay Dan noon. Kaya hindi talaga mahirap mahalin at mahulog kay Mark. Hinihiling ko na nga lang na sana naging totoong tao na lang siya. Pangako ko sa'yo, Carol. Magiging mabuti akong ama kahit hindi ako normal. Wala naman talagang normal, Mark. Lalo na sa mundong to. Pero gusto ko magpasalamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa amin ng anak ko. Lalo na nung nagbubuntis pa lang ako. Ngayon, hindi na ako natatakot. May anak akong aalagaan, isang lalaking maaasahan, at isang pamilyang hindi nga lang karaniwan, pero alam kong totoo. At minsan, yun lang ang kailangan mo, ang pagiging totoo. Minsan, ang mga kinakatakutan natin ay hindi naman laging masama, at ang mga inaakala nating halimaw ay may puso ring marunong magmahal. Hindi lahat ng hindi natin naiintindihan ay dapat nating husgahan. At hindi lahat ng kakaiba ay kailangang iwasan. Dahil sa dulo, hindi dugo o anyo ang sukatan ng pagiging pamilya, kundi ang kakayahang magmahal, tumanggap at magpatawad. Ako po ulit si Carol at ito po ang aking kwento. Kung nagustuhan niyo po ang ating storya, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga storyang katatakutan. Hanggang sa muli, kita-kita tayo.